Ang batang nagiging palaka kapag Sino ang nagsisinungaling. nakabasag ng paso, Toto? Hindi ko po alam, Nanay. Baka yung aso natin. Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng malalawak na panayan at matataas na puno ng niyog, nakatira ang batang si Toto kasama ang kanyang pamilya sa isang simpleng bahay. Masayahin ang baryo tuwing umaga. Naririnig ang tawanan ng mga bata, huni ng mga ibon at mahanging dumadaan sa mga palayan habang nagsisimula ang panibagong araw ng kanilang pamumuhay. Si Toto ay isang masiglang batang lalaki na kilala sa kanilang baryo dahil sa kanyang pagiging makulit, palatawa at mahilig sumama sa iba't ibang laro ng kanyang mga kaibigan. Halos araw-araw ay makikita siyang tumatakbo sa kalsada, naghahabulan sa damuhan o kaya ay naglalaro ng bola habang ang kanilang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa buong baryo. We're almost there. Isang hapon, habang tahimik ang bahay, napansin ni Toto ang isang masarap na bibingka na inilagay ng kanyang nanay sa mesa para sana sa kanilang merienda. Dahil sa tukso ng pagkain, dahan-dahan niya itong kinuha at mabilis na kinain kahit alam niyang hindi pa iyon oras ng merienda at hindi siya nagpaalam. Pagbalik ng kanyang nanay sa kusina, napansin nitong nawawala na ang bibingka sa mesa na kanyang inihanda kanina. Tinawag niya si Toto at tinanong kung siya ba ang kumain ng pagkain. Ngunit agad na itinuro ni Toto ang aso upang makaiwas sa kanyang pagkakamali. Kinabukasan, pumunta si Toto sa tabi ng ilog upang maglaro at maghanap ng maliliit na isda kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad siya sa pampang, napansin niya ang isang maliit na batong kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw na tila may kakaibang liwanag. Pinulot ni Toto ang kumikislap na bato at pinagmasdan itong mabuti habang kumikinang ito sa kanyang kamay. Hindi niya alam na ang batong iyon ay isang mahiwagang bato na pag-aari ng isang matandang engkanto na nagbabantay sa kagubatan. Habang naglalaro si Toto ng bola sa kanilang bakuran, biglang tumama ang bola sa isang paso ng halaman. Lumabas ang kanyang nanay sa hardin at nakita ang nabasag na paso sa tabi ng kanilang halaman. Tinanong niya si Toto kung siya ba ang nakabasag nito, ngunit natakot ang bata na mapagalitan, kaya agad siyang nag-isip ng dahilan. Umiling si Toto at sinabi na hindi siya ang nakabasag ng paso kahit alam niyang siya ang may kasalanan. Sinabi niyang malakas lamang daw ang hangin kaya nahulog at nabasag ang paso sa kanilang bakuran. Pagkasabi niya ng kasinungalingan, biglang kumislap ang mahiwagang bato sa kanyang bulsa at nagliwanag ang paligid. Unti-unting nagbago ang kanyang katawan hanggang sa naging berde ang kanyang balat at nagsimulang magmukhang maliit na palaka. Takot na takot si Toto at agad siyang tumalon papunta sa loob ng bahay upang tingnan ang sarili sa salamin na nakasabit sa kanilang dingding. Labis siyang nagulat nang makita ang kanyang refleksyon dahil ang batang si Toto ay hindi na mukhang tao kundi parang maliit na palaka na may berdeng balat. Umupo si Toto sa sahig habang hawak ang mahiwagang bato at hindi niya maintindihan kung bakit nangyari ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Nalungkot siya at nagsimulang umiyak dahil hindi niya alam kung paano siya babalik sa kanyang dating anyo bilang isang normal na bata. Habang umiiyak si Toto sa kanilang bakuran, biglang lumitaw ang isang matandang engkanto mula sa likod ng puno ng mangga. May hawak itong maliit na tungkod at nakangiti habang tinitingnan ang batang naging palaka dahil sa mahiwagang bato. Ipinaliwanag ng engkanto na ang batong napulot ni Toto sa ilog ay isang mahiwagang bato na may kakaibang kapangyarihan. Sinabi niyang ang sino mang magsisinungaling habang hawak ang batong iyon ay magkakaroon ng sumpang magiging palaka bilang kaparusahan.
Nag-aalalang nagtanong si Toto kung may paraan pa ba upang mawala ang sumpa at bumalik siya sa pagiging tao. Ngumiti ang engkanto at sinabing may isang simpleng bagay lamang na kailangang gawin upang mawala ang mahika. Ayon sa engkanto, kailangan lamang ni Toto na magsabi ng totoo sa lahat ng oras, kahit mahirap itong gawin. Kapag pinili niyang maging tapat sa kanyang mga salita, unti-unting mawawala ang sumpa ng mahiwagang bato. Kinabukasan, naglakad si Toto palabas ng bahay habang dala pa rin ang mahiwagang bato sa kanyang bulsa. Nagulat ang ilang bata at matatanda sa baryo nang makita nila ang kakaibang anyo ni Toto na parang isang palaka. Habang naglalakad si Toto, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na masayang naglalaro ng bola sa gitna ng kalsada. Naririnig niya ang kanilang tawanan habang sila ay naghahabulan at nagpapasa ng bola sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. I got it! Habang naglalaro sila, biglang tumama ang bola sa bintana ng isang bahay sa tabi ng kalsada. Nabasag ang salamin at lahat ng bata ay napahinto sa kanilang ginagawa dahil sa nangyaring aksidente. Lumabas ang may-ari ng bahay at tinanong kung sino ang nakabasag ng kanyang bintana. Tahimik ang lahat ng bata at walang gustong magsalita dahil natatakot silang mapagalitan. Naalala ni Toto ang sinabi ng engkanto tungkol sa sumpa ng mahiwagang bato at sa kahalagahan ng pagsasabi ng totoo. Alam niyang kung magsisinungaling siya muli, maaaring manatili siyang palaka habang buhay. Huminga ng malalim si Toto at nagsabi ng totoo tungkol sa nangyari sa bola. Sinabi niyang siya ang may kasalanan at humingi siya ng paumanhin sa may-ari ng bahay. Biglang kumislap ang mahiwagang bato sa kanyang bulsa habang nagsasabi siya ng totoo sa unang pagkakataon. Napuno ng maliwanag na liwanag ang paligid at nagsimulang magbago muli ang kanyang katawan. He's changing back! Unti-unting nawala ang berdeng balat ni Toto at bumalik ang kanyang normal na anyo. Sa loob lamang ng ilang sandali, muli siyang naging batang lalaki at hindi na mukhang palaka. Finally broken. Lumabas muli ang engkanto mula sa puno ng mangga at masayang ngumiti kay Toto. Sinabi nitong natutunan na ng bata ang pinakamahalagang aral tungkol sa katapatan. Really did it! Mula noon, nagsimulang maging mas responsable at tapat si Toto sa kanyang mga ginagawa araw-araw. Tinutulungan niya ang kanyang nanay sa pagdidilig ng mga halaman at sa mga gawain sa bahay. Mas lalo pang naging masaya ang paglalaro ni Toto kasama ang kanyang mga kaibigan sa baryo. Hindi na siya nagsisinungaling at palagi niyang pinipiling sabihin ang totoo kahit sa maliliit na bagay. Minsan ay ikinukwento ni Toto ang kanyang karanasan tungkol sa pagiging palaka dahil sa pagsisinungaling. Napapatawa ang kanyang mga kaibigan sa kakaibang pangyayaring iyon, ngunit natututo rin sila ng mahalagang aral. Mula sa taas ng puno ng mangga, tahimik na pinapanood ng engkanto ang mga batang naglalaro. That was the funniest Masaya siyang story makita na ever. natutunan ni Toto ang kahalagahan ng pagiging tapat sa Tell kanyang us mga another salita. one, Toto. Sa maliit na baryong iyon, natutunan ng lahat ang kahalagahan ng pagsasabi ng totoo sa bawat pagkakataon. At mula noon, si Toto ay naging halimbawa ng isang batang matapat, Let's race to the mabait, bridge. at handang tumanggap ng kanyang mga pagkakamali. Wait for me, Toto.